Magandang gabi, Kabanong. Itago niyo na lang ako sa pangalang Isko. Ibabahagi ko ang nangyari noong ako'y isa pang sundalo. Maulan na gabi noon nang dumating kami sa kampo namin sa isang gubat sa Mindanao. Kami ang pangalawang batalyon na pinadala galing pa sa Maynila. Dahil kasi sa husay at matatalinong taktika ng mga rebelde, nahirapan ang iba naming kabaro. Sa katunayan, pagdating namin doon ay masamang balita agad ang bumungad sa amin. Sa loob ng malaking tent ay tinipon kami ni Teniente Castro. Sa timpla pa lang ng mukha niya ay ramdam na kagad namin na hindi maganda ang sitwasyon ng labanan sa bundok. Kayo ay pinadala rito ng pamahalaan dahil tagilid ang laban natin sa mga rebelde. Sa katunayan, hindi na nakabalik ang iba nating kabaro. Tahimik lang kaming nakikinig. Kilala ko si Teniente Castro noong nasa Maynila pa lamang kami. Sobrang strikto niya. Ayaw na ayaw niyang inuulit ang sinasabi, kaya dapat ay makinig talaga ng mabuti. Marahil, ito ang unang beses sa buhay ninyo na sasaba kayo sa ganitong misyon. Lahat ng bago sa serbisyo ay ihanda niyo ang sarili ninyo. Lahat naman tayo ay maaari pang makabalik sa mga pamilya natin. Pero hindi lang natin alam kung tayo ba ay babalik ng nakakahon o hindi. Sinasabi ko ito dahil gusto kong asahan ninyo ang mga masaklap na pwedeng mangyari. Ayaw ko nang tatanga-tanga sa misyon na ito. Paganahin palagi ang utak. Wala kayong ibang susundin kundi ang order ko. Understand? Sabay-sabay kaming tumugon. Bukas ng umaga, aalis tayo kahit maulan. Tutumbukin natin ang daan dito papunta sa kabilang bundok. Nandito ba si Sargento Perez? Tumayo ko nang marinig ko ang pangalan ko at sumaludo. Sir, yes sir! Ikaw ang magiging kanang kamay ko dahil ikaw ang medyo nakakataas sa mga kasama mo. Bukod doon, alam kong mahusay ka dahil si Teniente Gabon ang kasakasama mo. Kaya umaasa ko na mas magiging magaan ang misyon natin dito. Understand? Sir, yes sir! Men, makinig kayo. May skill ang good tactics ang mga rebelding makakalaban natin. Ang iba sa kanila ay galing pa sa Middle East para tulungan ang mga rebelde sa bansa natin. May mga sniper sila na biyasa sa kagubatan. Di kalibre din ang mga armas nila. At base sa impormasyon mula sa Maynila, galing mga armas nila sa international terrorist. Magagaling ang mga kalaban. Kaya ayaw ko ng mga bida-bida. Kung hanggang saan lang ang nasasakop ng order, hanggang doon lang. Huwag kayong gagaya sa mga naunang tenyente na nandito. Pinahamak niya ang mga kasama niya dahil sa bad decision. Kahit anong mangyari, kailangan malaman natin kung may mga nabuhay pa sa mga kabaro natin. Kailangan natin silang makuha. That's all. Magpahinga na kayo dahil maaga pa tayo bukas. Nagsitayuan na ang mga kabaro ko. Tinapik pa ako ni Corporal Oman, isa sa mga kaklose ko sa hanay namin. Aalis na sana ako nang lapitan ako ni Teniente Castro. Sargento! Tumayo ako ng maayos at tumarap sa kanya ng taas noo. Parang ang tanga. Kumilos ka ng normal. Wala namang nakakita. Para namang hindi kita inaanak niyan eh. Lingid sa kaalaman ng mga kabaro ko na ninong ko si Teniente Castro. Hindi lang basta ninong, para ko na rin siyang tatay. Dahil mula nang mamatay si Papa dahil sa gera laban sa mga rebelde, siya na ang tumulong sa akin lalo na sa pag-aaral ko. Tinulungan niya ang nanay ko sa mga gastusin para lang makatapos ako. At ngayon nasa serbisyo na ako, tinutulungan niya pa rin ako. Sa katunayan, siya ang pumili sa akin para makasama sa misyon na yon.
Hindi lang dahil inaanak niya ako, kaya niya ako isinama. Alam niya rin kasi ang kakayahan ko. Wala pa kasi akong 2 taon sa serbisyo. Ilang misyon na ang napagtagumpayan ko. Dahilan para maluklok ako bilang sarhento. Sir, baka makalata sila sa... Aray! Siniko niya ako sa tagiliran. Para wala makakita sa amin, ay nagpunta kami sa tent niya. Mag-isa lang siya doon, kaya doon kami nakapag-usap ng mas maayos. Kapag tayong dalawa lang, gusto kong kalimutan mo muna yung mga rango natin at kung ano tayo. Masyado na akong stress sa mission na ito. Bukod sa alam kong magaling ka, kinuha kita para kahit papaano may nakakausap ako. Kasuwal akong umupo sa harapan niya. Wala naman pong problema sa akin yan, Nong. Ikaw lang naman ang iniisip ko Dahil baka isipin na naman ng mga kabaro natin may paborito kayo. Kaya ako ang napapaboran mo sa mga decision making. Mga tanga sila kapag yun ang iniisip nila. Malamang ikaw talaga. Lahat ng kasama mo mga private first class. Nangangapa pa sila. Bakit? Meron bang mas gagaling sa'yo sa hanay ninyo? Ninong talaga, pinapalaki mo naman yung ulo ko Pero, inaanak, hindi biro itong misyon na ito. Ibang-iba ito sa lahat. Ako na nagsasabi. Umayos ako ng pagkakaupo at nagsindi ng sigarilyo. Paanong ibang-iba? Dahil sa sobrang delikado? Hindi. Kaya ako nasabing ibang-iba dahil sa mga na-recover namin bangkay ng mga kabaro natin. Anong meron? May natuklasan ba kayo? Tumango-tango ang ninong ko. Nagugulan pa nga rin ako kung bakit walang bala na na-recover sa katawan ng mga kabaro natin Sa halip, puro mga hiwa sa katawan lang at butas-butas sa mga tiyan nila. Parang hayop ang pumatay sa kanila Kasi kung matitinik na rebelde ang nakapatay sa kanila, makakapuno tayo ng isang balding bala. Kaso wala. Hindi kaya ibang rebelde ang nakapatay sa kanila? Na anak, walang ibang rebelde sa bundok na yon, base sa report. Grupo lang ni Baldo ang may hawak ng bundok na yon, kaya napaka-imposible na may iba pang grupo doon. Ngayon lang ako nakarinig niyan Ang gulo nga. Kaya napansin mo, hindi detalyado ang naibigay kong report kay Major. Hanggang ngayon kasi, hindi rin ako sigurado. Ayoko maglabas ng impormasyon hanggat hindi ko pa nakukumpirma kung paano ba talaga namatay yung mga kasama natin. Hindi kaya iba yung taktika na ginagawa ng mga rebelde? Baka sinadya nila yon para isipin natin na kulang sila sa baril. Yan ang aalamin natin. Kaya dapat bukas ng umaga, umalis na tayo. Nong, sino-sino na ba yung nakakaalam nito? Si Teniente Gabon, sa kanya ko lang sinabi. Sandali lang ang pag-uusap namin na yun ni Teniente Castro. Pumunta na rin ako sa tent namin. Pagpasok ko, tinawag agad ako ni Corporal Oman. Lumapit naman ako sa kanya. Buddy, handa ka na ba bukas? Ako pa tinanong mo talaga Ako kasi hindi ko alam Parang bigla na lang akong kinabahan. What I mean is, parang iba yung mangyayari sa atin. Alam mo, nung bata pa ako, sabi ng lola ko, kapag kinakabahan ka raw, dapat daw huwag ka na munang tumuloy sa lakad mo. Iba raw yun. Hindi naman ako pwedeng umatras, buddy. Gusto mo bang mabatukan ako ni Teniente? Tinapi ko siya sa balikat. Normal lang ang kabahan, pre. Ano ka ba? Ganyan din ako nung first time ko. Basta, galingan lang natin. Walang mapapahama kung susunod tayo sa order. Alam mo, minsan iniisip ko, ginagawa tayong pambala ng mga nakakataas sa atin Alam naman pala nilang mga biyasang rebelde ang mga kalaban natin, tapos bubuo sila ng grupo na puro baguhan. Isipin mo na lang na
magandang oportunidad to para ma-promote ka. Kaya yan. Nung gabing yon, ay maaga kaming humiga. Hindi kami makatulog ni Oman dahil sa sobrang lamig. Bawal naman din kaming magyakapan dahil yakap namin ang mga baril namin. Hindi ako makatulog. Ako rin eh. Bad trip. Tara, Tara saan? labas tayo. Tumila na naman yung ulan eh. Di ba tayo maalilintikan yan kay Tenyente? Bakit? Papaalam ba natin? Sira ulo ka talaga. Eh saan ba tayo pupunta? Wala. Lakad-lakad. Paantok. Eh maputik eh no? Arte mo. Tara na. Baka may magising pa sa mga kasama natin. Palihim kaming lumabas ni Oman ng tent kabanong. Wala nang ulan nung mga oras na yon, pero basa pa rin ang daan. Tulog na ang lahat ng kasama namin. Maging sa kabilang dalawang tent ay tahimik na rin. Wala silang kaalam-alam na lumabas kami. Lalo na si Ninong. Hindi namin alam kung saan kami pupunta nun. Basta naglakad-lakad kami. Hanggang sa namalayan na lang namin na medyo malayo na pala kami sa kampo. Uy, ilog oh. Gusto ko sana maligo kaso lamig eh. Oh, baka mabati ka pa dyan. Malay mo, may maligno, di jackpot ka. Umupo kami sa malaking bato at naglabas si Oman ng sigarilyo. Pagbuga namin ng usok, napatayo kami nang makitang may lalaking tumatakbo sa batuhan. Uy, Hindi tayo pwedeng makialam. May isa pang lalaki ang mahabol. Makiusap! Wag mo ako saktan! Pero nagulat na lang kami nang bigla nilang sinakmal ng kung sino ang lalaking yon. Bulagta kaagad ng lalaki. Hindi yan sakop ng order. Baka mayari tayo kapag nakialam tayo. gagi buddy. Eh anong klaseng tao yun? Hindi ko rin alam no. Pero palagay ko, kailangan na natin bumalik sa kampo. Hindi na kami nagtagal doon. Mahirap na. Umuwi kami sa kampo ng balisa. Sa halip na antukin, mas lalo tuloy kaming hindi nakatulog kakaisip sa nangyari. Kahit na anong gawin namin, hindi namin matukoy kung anong klase ng tao yon. Kinaumagahan ay maagang nagising ang lahat. Pinaporma na kami ni Teniente Castro sa tapat ng kampo. Napansin ni Teniente na kulang kami ng isa. Pasimple kami nagkatinginan ni Oman. Kinutabang kami na baka ang nakita naming yon ay kasamahan namin. Sinong nawawala? Sir! Si Valdez, sir! Valdez? Saan naman pumunta yon? Sir! Mamasya kagabi, sir eh! Tapos hindi na nakabalik! Lintik! Men! Huwag niyong tutularan ng mga hinayupak na umatras sa laban, ha? Kapayapaan ang pinaglalaban natin dito. Hindi mga sarili natin. Sa mga nakakakilala kay Valdez na yan, ibigay ang buong pangalan sa akin. Walang bayag. Lalong dumiretso ang tindig naming lahat dahil sa madidiin na salita ni Teniente. Iandaan niyo ang mga sarili ninyo. Ayaw ko ng duduwag-duwag. Understand? Sabay-sabay kaming tumagon. Okay, men. Follow me. Nauna nang naglakad si Teniente. Nagsimula ng kabahan ng mga kasamahan namin. Kitang-kita ko yon sa mga mukha nila. Alam na alam ko yon dahil ganun na ganun ako noong bago pa lamang ako sa misyon. Sa unang isang oras ng aming paglalakad, isang kagimbal-gimbal ang bumungad sa amin nang makarating na kami sa baba ng bundok. May mga taong patay, lasog-lasog ang kanilang mga katawan. Tiningnan maigi ni Teniente ang bangkay. Nabasa ko sa mukha niya na parang may iba siyang naiisip. Teniente, ayaw ko mang sabihin ito pero palagay ko, hindi tao ang pumatay rito. Lasog-lasog eh. Anong gusto mong sabihin, Sarento? Hindi kaya may mabangis na hayop dito? Mabangis na hayop? Tulad ng alin?
Hindi ko rin alam, Tenyente. Pero malabong tao ang gagawa nito. Hindi bababa sa 10 bangkay ang na-recover namin. Lahat ng yon ay puro mga sibilyan. Sa palagay nga namin mga magsasaka o kaya mga ngaso. Sa gilid kasi nila ay ang mga itak na parang hindi man lang nila nagawang bunutin. Sarento, tingnan nyo isang to. Agad kaming lumapit sa bangkay na nasa harapan ni Oman. Hawak-hawak pa ng bangkay na yon ang buntot pagi at ang isang supot ng bawang. Naging malaking palaispan para sa amin ang mga bangkay na yun, Kabanyo. Tahimik lang si Tenyente pero alam ko, iniisip niya rin ang bagay kung ano ba talaga ang nangyari. Ganun pa man, wala kaming pakialam. Hindi pinansin ni Tenyente dahil labas na yun sa misyon na gagawin namin. Mga bandang hapon, mga dakong 3:00. May natanaw na kaming barangay. Nag-alangan kaming lumapit dahil kailangan pa naming malaman kung wala bang mga rebelde doon. Sumenya si Tenyente na lumapit pa kami ng bahagya. Nagmasid muna kami sa paligid. Karamihan sa mga naroon ay mga bata at kababaihan. Wala kaming nakita mga lalaki na kasing idara namin. Sarento, kumabila kayo. Radyohan nyo kami kung ano ang mga nandun. Masusunod, Tenyente. Isinama ko si Oman at ang isa pa na si Jello na private first class. Dahan-dahan at maingat kaming naglakad paikot sa kabilang bahagi ng barangay. Wala kaming nakitang kahina-hinala kaya nagradyo na ako kagad. The area is clear, sir. Naunang pumasok si Tenyente sa barangay at sumunod naman kami. Pagkakita pa lang sa amin ng mga tao ay natakot na sila. May iba na nagsipasukan na sa bahay. Ang iba naman ay niyakap na lang ang kanilang mga anak. Huwag po kayo matakot sa amin. Mga militar po kami. Hawak ng gobyerno. Hindi kami mga rebelde kaya huwag na kayong mabahala. Kahit sinabi ni Tenyente yon, nakatingin lang sa kanya ang ibang tao. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinagdaanan nila. Pero kitang-kita ko ang trauma. Parang bago kami dumating doon, ay may mga nangyari na. Naglakad pa kami at huminto kami sa isang bakuran na may nagwawalis na matandang babae. Tumingin din siya sa amin. Nabitiwan niya ang hawak na walis nang malaman na kami ay mga sundalo. Nagmamadali siyang lumabas ng bakuran. Tapos nilapitan niya si Tenyente at tinawakan sa kamay. Pakiusap, tulungan niyo po kaming maibalik ang asawa at anak ko. Nagkatinginan kami ni Oman. Maging si Oman ay nahihiwagaan na rin sa nangyayari. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Ano po bang nangyari sa asawa at anak nyo? Nanginginig ang kamay na matanda, kung kaya't inalalayan na muna namin siya. Pumasok na kami sa bakuran nila para paupuin at pakalmahin ang ali. Nanay, kalma lang po kayo. Ano po bang nangyari? Kinuha sila ng mga halimaw. Pagkasabing yun ng ali, ay nagkatinginan ng lahat. May narinig pa akong tumawa, kaya agad ko silang sinaway. Halimaw, nanay. Sigurado ba kayo sa sinasabi ninyo? Muling hinawakan ng ali ang kamay ni Tenyente. Takot na takot yun. Naluluha pa ito habang nagsasalita. Halimaw sila. Kinuha nila ang lahat ng kalalakihan dito para gawing isa sa kanila. Nagpaparami sila. Hindi ko na napigilang makisabat. Masyado na kasi akong naiintriga sa mga sinasabi ng ali. Mawalang galang na po. Pwede niyo bang sabihin kung sino sila? Ilarawan niyo na rin po para mas maintindihan namin. Napansin kong napalunok pa ng laway ang ali. Kinakabahan talaga siya. Pangit ang mukha nila. Matutulis ang ngipin at mahaba ang kuko. Mga aswang sila. Doon na kami kinilabutan ni Oman. Hindi pa man masyadong nagpapaliwanag ang matanda. Palagay ko ay totoo ang kanyang mga sinasabi. Alam ko kasi
kung kailan nagsisinungaling ang isang tao. Sandali. Ano kamong sabi ninyo? Aswang? Opo, mga aswang po sila. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng aswang dito, pero marami sila. Mga mababangis. Kaya tulungan nyo kami. Baka kung anong gawin nila sa mga asawa at anak namin. Teka lang nanay ah. Ang iniisip ko po mga rebelde ang kumuha sa mga asawa at anak ninyo. Anong aswang ang sinasabi ninyo? Teniente, hindi kaya totoong may aswang? Hindi kaya aswang din ang pumatay sa mga nadaanan nating bangkay? Yung isa sa mga bangkay, may dalang buntot pagi at mga bawang. Yung dalawang yun, parehong pangontra sa aswang, Teniente. Pakiusap, maniwala naman kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Totoong may mga aswang. Hindi nagsalita si Teniente. Sinenyasan niya ako at sandali kaming lumayo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ko, Sargento, anong gagawin mo? Teniente, tingin ko, dapat nating malaman kung aswang ba talaga o hindi. Kasi, kung nagkataon na totoo pala, baka tayo naman ang mabiktima nila. Hindi tayo pwedeng madelay sa destinasyon natin. Base sa latest report, may mga kabaro pa tayong buhay pero bihag ng mga rebelde. Kailangan natin silang mailigtas kagad. Kung ano po sa tingin ninyo ang makakabuti, sir? May batang lalaki na lumapit sa amin. Sa tansya ko, nasa edad 7 pa lang yon. Wala siyang tsinelas, tapos tumutulo pa ang uhog. Mamang pulis! Bata, hindi kami pulis. Mga sundalo kami. Hinaplos ko pa ang ulo ng bata. Huliin niyo po yung mga aswang. Umupo ng bahagya si Teniente para kausapin ang bata. Bata, may nakita ka bang aswang? Opo, nakita ko po sila. Nakakatakot. Marami po silang kinuha. Kasama papa ko. Mga aswang po sila. Nakakatakot po sila. Huliin niyo po sila. Teniente, bata na ang nagsasabi Kilala mo ko. Hindi talaga ako maniniwala hanggat hindi ako nakakakita. Tipunin mo sila. Aalis na tayo. Hindi ko nagawang kumbinsihin si Teniente. Hinayaan ko na lang din. Isa pa, baka makaapekto pa yon sa misyon namin. Maraming salamat po at pinadaan nyo kami sa inyong barangay. Sige po, tutuloy na po kami. Hindi na nagsalita ang Ale. Umiiyak lang yun na maglakad na kami paalis. Maging ang mga tao ring nakatingin ay tila ba ayaw kaming paalisin. Habang naglalakad kami ay hindi maiwasan ni Oman na banggitin sa akin ang tungkol sa aswang. Si Oman kasi tubong kapis talaga siya. Kaya naman marami siyang nalalaman tungkol sa mga aswang-aswang. Talagay ko talaga, pre. Totoong aswang ang mga kumuha sa mga kamag-anakan nila. Yun nga rin ang hinala ko Pati nga rin yata yung nakita natin sa ilog. Siguro aswang din yun Pero ayaw maniwala ni Teniente. Wala tayong magagawa. Isa pa, kailangan nating mag-focus sa misyon natin. Kung sa bagay. Inabot na kami ng gabi sa paglalakad sa kagubatan, Kabanong. Dakong 7:00 na ng gabi nang makarating kami sa paanan ng kabilang bundok. Men, ready yourself. Kanya-kanya na kaming tutok ng mga baril sa kung saan-saan habang naglalakad. Nasa bundok na kami kung saan pinaniniwalaang nagkukuta ang mga rebelde. Habang naglalakad kami, natalisod ang isa sa kasamahan namin. Nang tutukan niya ng ilaw ang natapakan niya, nagulat kaming lahat dahil bigla siyang tumili. Uy, Ryan, maayos ka nga. Napatakip na lang ng bibig si Ryan dahil sa pagtili niya. Mas natuon ang atensyon namin sa bangkay na nakita naman namin. Pero sa pagkakataon na yun, bangkay na yun ang kasamahan namin. Kung hindi pa namin makikita ang name tag, hindi namin makikilala kung sino siya. Wasak-wasak ang muka. Tapos wala ng kaliwang kamay at paa.
inuuod na rin ang nakabukas na tong tiyan. Tenyente, tingnan niyo oh. Grabe ang ginawa sa kabaro natin. Sinong taong gagawa niyan? Inalisan ng laman loob. Tenyente, sa tingin ko, aswang talagang pumapatay sa kagubatan. Pero mga rebelde ang kalaban natin, hindi mga aswang. Kaya magfo-focus lang tayo sa kung ano ang dapat nating gawin. Pero tenyente, napatay na ng aswang ang kasamahan natin. Nakakaalarma na ito. Paano kayo makakasiguro na aswang nga ang pumatay dyan? Dahil ba wala nang laman loob, aswang na kaagad? Hindi nyo ba alam na may mga rebeldeng brutal talaga kung pumatay? Pero Tenyente, paano kung sa atin naman? The only thing we can do for now is focus in our mission. Wala kayong papansinin na kung ano-ano na hindi related sa mission natin. Understand? Sir, yes sir! Wala kaming nagawa ni Oman kundi manahimik na lang. Samantala, inutusan naman ni Tenyente ang iba naming kasama na takpan na lang muna ng mga dahon ng saging ang bangkay ng kasamahan namin. Kung ano man ang kalaban natin sa mission na ito, hindi tayo patitibag. Now, let's move! Bumalik kami sa paglalakad. Paakyat na kami sa bundok. Marahan lang kami dahil may mga parte talagang basa pa ang lupa. Mga ilang sandali lang ay sumenya sa amin si Tenyente. Sabay-sabay kaming umupo. May narinig kaming kakaibang tunog. Parang mabangis na hayop na gutom na gutom. Move, move, move! Nauna nang naglakad si Tenyente. Nakasunod kami sa kanya para hanapin kung saan nagmumula ang kakaibang tunog na yon. Habang maingat kaming naglalakad kabanong, palakas ng palakas ang tunog. Pagtutok namin ng ilaw, nakita na nga namin ang isang lalaking nakasuot din ng uniforme na kagaya ng sa amin. May nilalapa siyang tao habang kinakawkaw ang tiyan. Pagtingin sa amin ng lalaki, nakilala siya ng iba naming kasama. Tenyente, si Burgos po yan! Gumapang na mabilis ang kasamahan naming si Burgos patungo sa amin. Nang kaunti na lang at maaabot na niya kami, ay pinaputokan kagad siya ni Tenyente sa ulo. Bulagta kagad si Burgos. Sirit ang dugo niya. Samantalang gulat na gulat naman kaming lahat. Maging si Tenyente Castro ay hindi rin makapaniwala. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa patay ng si Burgos. Tenyente, hindi kaya naging aswang sila? May kakayaan ng mga aswang na magparami, Tenyente. Hindi kaya nabiktima sila at naging aswang? Hindi ito magandang senyales. Iba ang pakiramdam ko, pero kailangan pa rin nating tumuloy. Tenyente, paano kung makasalubong natin yung mga kabaro natin tapos aswang na sila? Sargento, para ka namang hindi na grade 2. Palagi mong tatandaan na kapag nalagay sa alanganin ang buhay mo, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Pero mga kasama natin sila, sir! Kung totoo mang mga naging aswang na sila, hindi na sila parte ng samahan. Ibang tao na sila. Pinagpapawisan ang palad ko noon. Hindi ako kinakabahan dahil sa paparating na kalaban. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung kaya ko bang pumatay ng kabaro. Kahit pa naging aswang na sila, mahirap para sa akin na paputukan sila, lalo na kung naka-uniforme pa. Parang nabawasan ang katapangan ko nung mga sandaling yon. First time akong mabahala. Dahil na rin sa yun din ang unang pagkakataon na nakatagpo kami ng mga aswang. Let's proceed! Napailing na lang kaming dalawa ni Oman. Nakaramdam kami ng awa kay Burgos. Pero yun na ang kapalaran niya. Minalas lang talaga siya dahil nabiktima siya ng mga aswang. Medyo malayo na ang nalalakad namin. Naganap muna kami na matitigilan. Habang nagbabantay kami ni Oman sa paligid, nilapitan kami ni Tenyente. Himala na siya pa mismo ang nagbigay sa amin ng sigarilyo. Hindi ko inakala na hahantong ang misyon natin sa ganito. Mukhang mahihirapan tayo. Dalawa ang kalaban natin, mga rebelde at yung sinasabi niyong aswang. Kaya
kung ano man ang kahantungan ng gagawin natin at kung sino man sa atin ang mabuhay, sana'y makarating ito sa nakatataas. Malamang, Tenyente, hindi sila maniniwala. Ang hirap din naman kasing ipaliwanag yung mga naonang batch na pinadala baka naging mga aswang na. Natawa na lang kaming tatlo. Nahinto na lang ang pag-uusap namin nang bigla na lang isa sa mga kasamahan namin ang tumili. Malamang si Ryan yun. Ang kasamahan namin na nagpapanggap lang na isang lalaki. Pero ang totoo, binabait talaga. Tiniente, si Ryan! May umila kay Ryan! Wala kaming sinayang ng pagkakataon. Dali-dali namin pinuntahan ng tumitili at sumisigaw na si Ryan. Pagdating namin doon, naabutan namin siyang nakakapit sa malaking ugat ng puno. May nakahawak sa paa niya na isang lalaki na kulay puti ang lahat ng mata. Help! Tulungan niyo ako, Kes! Diyos ko, Lord! Tuluyan na ngang lumabas ang tunay na kulay ni Ryan. Ganun pa man, wala namang kaming pakialam kung bakla siya. Hanggat parte siya ng samahan, ililigtas namin siya. Inasinta namin ni Oma ng maigi ang aswang na nakakapit sa binti niya. Natamaan naman agad siya sa ulo. Kaya naman nabitiwan nito si Ryan. Iika-ika at nadapa pa si Ryan nang makalapit sa amin. Tuklap kasi ang paa niya. Bumaong daw kasi ang matutulis na kuko ng aswang na yon. Thank you, Akala ko, dead balls kinakesh. Hati ang reaksyon ng tenyente namin noong mga sandaling yon. Nagulat ito sa pag-atake ng aswang, pero mas nagulat siya sa pagladlad ni Ryan. Search the vicinity! Baka may nagmamasid lang sa paligid. Move! Move! Tinulungan namin makatayo si Ryan. Isa naman sa mga kasama namin ang nagkusang gamutin ang binti niya. Makalipas ng halos 1 minuto, ay bumalik na rin ang iba naming kabaro kasama si Oman. Negative, sir. Kailangan na nating umalis dito. Hahanap tayo ng mas ligtas na lugar. Wait! Oh, bakit? Galit pa kayo kasi nalaman nyo na bakla ako. Pakiusap, sana hindi to makarating kay Daddy. Saka na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, kailangan na nating lisanin ng lugar na ito. Yung aswang, feeling ko rebelde siya. Napatigil si tenyente nang marinig yun mula kay Ryan. May tattoo siya ng gagamba sa kamay. Ganon na ganon ang marka na pinakita sa atin bago tayo pumunta dito, di ba? Yun yung marka ng mga rebelde. Binalikan namin ang bangkay ng aswang. Nakita namin na may marka nga yung gagamba sa kanang kamay. Mukhang pati mga rebelde, aswang na rin Tara! Move! 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 Ako na at si Oman ang umalalay kay Ryan. Pero sa huli, pinasan ko na lang din siya. Ang daldal niya, kaya pinakinggan na lang namin kung ano ang mga sinasabi niya. Ilang taon din ako nagpanggap na lalaki para makapag-army. Ito kasing gusto ni Daddy sa akin Wala akong magawa. Napilitan akong itago ang totoong ako. Ang sabi kasi niya sa akin, magiging proud lang siya sa akin kapag naging sundalo ako. At kapag may nagawa na ako para sa bayan. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko nang tumakas nang pumunta tayo dito Kasi ayaw ko ng barilan. Scared ako, Kesh. Pero sabi ng daddy ko, go lang daw ako. Kaya yun, sinunod ko. Naramdaman ko na lang na parang umiiyak na si Ryan. Mabuti na lang, nasa bandang likuran kami, kaya hindi siya nakikita ni tenyente. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ng daddy ko bilang anak niya. Ginagawa ko naman ang lahat pero wala pa rin. Gago naman pala yung tatay mo Kinokontrol niya ang buhay mo. Gusto mo, sampalin natin yung papa mo pagkatapos ng misyon na to? Sino bang papa mo? Si Major. Nasamid ako nang marinig yon. Agad kong binawi ang mga sinabi ko. Mahirap na. Baka may ibang makarinig. Mayayari ako. Siyempre, joke lang Si Major pala Doon ko lang naramdaman ang bigat na dinadala ni Ryan. Mas mabigat pa yon kaysa sa pagpasangko sa kanya.
Major pala ang tatay niya, kaya ganun na lang din ang pressure na natatanggap niya. Pero bilib ako sa'yo Nagawa mong maging matatag para sa gusto ng tatay mo. Sargento naman, baka may love ako dyan sa'yo. Yan ang hindi pwede. Gusto mo bang pulbusin ka ni Tenyente? Halos kalahating oras na ang nakalipas, Kabanyong. May natagpuan na kaming kuweba. Sinuyod muna namin ang paligid para tingnan kung may mga aswang o wala. Nang masiguro namin na ligtas ang area, ay saka na kami pumasok sa kuweba. Mahaba ang kuwebang yon, pero hindi na namin tinumbok pa. Sa buka na lang kami pumwesto para makapagpahinga. Magpahinga muna tayo. Pero asawahin nyo yung mga baril ninyo, ha? Ibinaba ko na noon si Ryan. Matalim ang tingin sa kanya ni Tenyente. Sinamantala na namin ang pagkakataong yon. Kumain na kami at nagpahinga. Nagdesisyon si Tenyente na magpalipas na muna kami ng gabi roon. Masyado na kasing delikado dahil sa mga aswang. Hihintay na lang naming mag-umaga. Nang sa ganon, mas madali naming makikita kung may aswang sa paligid. Habang ang iba ay nakaidlip na, gising na gising kami nila Tenyente. Tenyente, pwede ba naming tumbukin tong kuweba? Baka mamaya may aswang sa loob. Sige, pero bumalik kayo kaagad, ha? Kung ano man ang makikita nyo, sabihin nyo. Dala ang flashlight, ay naglakad kami ni Oman, papasok sa kuweba. Ilang metro pa lang ang nalalakad namin, nakaamoy na kami ng mabaho. Masangsang ang amoy, parang nabubulok na ewan. Kaya naman, hinanda na kaagad namin ni Oman ang baril namin. Nakaredy na rin ang mga radyo namin. Ilang hakbang pa, may nadatnan na kaming mga uniforme ng pangsundalo. Nang tingnan namin ang mga pangalan na nasa uniforme, pangalan nyo ng mga kasamahan naming una ng pinadala. Pucha, buddy. Sa mga kasama natin to Wala kahit na kaunting bahid ng dugo ang mga uniforme. Kaya nasisiguro kong hinubad lang nila to. Pero ganun pa man, huwag tayo masyado magpakampante. Huwag nating alisin yung anggulo na baka mga aswang na rin sila. Tara, kailangan na nating Napatigil ako nang marinig namin na merong paparating. Mga ilang sandali lang, isa sa kasamahan namin ang lumabas mula sa madilim na parte. Kulay puti na rin ang lahat ng mata niya. Tapos, nangingitim na rin ang bahagya ang muka. Nagradyo kaagad ako kina Tenyente, kaso paputol-putol naman. Ganon din ang dalang radyo ni Oman. Taknan toko naman Bulok naman to. Bakit kasi hindi tayo bilan ng mga bagong gamit Nakatingin lang sa amin ang kasamahan naming aswang na. Nang mapansin namin na unti-unti na siyang lumapit, nagsimula na kaming tumakbo pabalik sa bukana ng kuweba. Tenyente, may aswang! Hindi namin kayang paputukan ng aswang na yon. Nakokonsensya kami. Kaya sa halip na patayin namin, hinayaan na lang namin na habulin niya kami. Nang matanong na namin sila Tenyente, ay nilakasan ko na ang sigaw ko. Nagising silang lahat. Paglapit namin sa kanila, ay sabay-sabay silang tumutok ng baril. Tenyente, palagay ko nasa lubang iba nating mga kasama. Nakita namin ang mga uniforme nila. Aswang na yata sila Hindi na nakasagot si Tenyente Castro nang nasa harapan namin ng aswang. Tenyente, si Ruel yan! Nakatingin lang sa amin si Ruel, pero mukhang hindi na niya kami naaalala. Isa na talaga siyang halimaw na walang sariling pag-iisip. Ganun pa man, naisip ko pa rin subukan na kausapin siya. Maraming pinag-aaral na kapatid yan, sir! Hindi natin siya pwedeng patayin! Ibababa na sana ng iba mga baril nila, pero hindi pumayag si Tenyente. Do not let your guard down! Pero sir, Mamili kayo! Mapatay kayo ng aswang na yan o kayo ang papatay sa kanya! Meron din kayong mga pamilya na naghihintay sa inyo! Mag-isip kayo! Men, follow the order! Napapailing na lamang iba at napilitang itaas muli ang mga baril nila. Tenyente, susubukan ko siyang kausapin para malaman natin kung kaya niya bang kumilala. Tumango lang si Tenyente bilang pagpayag.
Lumapit ako ng bahagya habang nasa gatilyo ng mahabang baril ko ang daliri ko. Ruel, nakikilala mo ba kami? Hindi sumagot si Ruel. Ruel, kami ito... Bigla niya akong nilundagan. Tangkang kakagatin na niya sana ako nang biglang may bumaril na kay Ruel. 2 beses yung pinaputokan sa ulo. Pagtingin ko sa gilid, nakita ko si Ryan na nakaporma. Sorry guys, master na si Ruel eh. Nakaramdam ng panghihinayang ang mga kasamahan namin. Mas kilala kasi nila si Ruel kaysa sa amin. Kaya ganun na lang ang lungkot at pagkadismaya nila. Buti ba si Ryan mas pinairal ang pagiging militar kaysa sa emosyon? Now, let's move on! Nasa labas na kami ng bukana ng kuweba nang bigla na lang may mga bumagsak na aswang mula sa mga puno. Walang pagdadalawang isip namin pinaputokan ng mga yon. Ilan sa amin ang nasugatan. Kabilang na doon si Teniente at si Oman. Ganun pa man, nagawa pa rin naming mapatay ang mga unang batch ng aswang. Palagay ko ay mga rebelde yun dati dahil na rin sa mga tattoo nila sa kamay. Hindi pa kami nakaka-recover sa pag-atake. Narinig namin na may mga palabas na aswang mula sa loob ng kuweba. Marami ang sugatan sa amin nun. Ngunit kaya pa naman naming lumaban. Pero ang iba ay matindi na ang tama. Inakala namin ako konti lang ang nasa loob. Kaya naman tinatagan namin ang loob namin. Kahit nasugatan ng iba, ay pumorma pa rin kami. Nakatutok lang ang mga baril sa kuweba. Ang kaso nga lang, bigla na namang may nanggaling sa puno. Sa pagkakataon na yon, dito na kami nalagay sa alanganin. Nalagas ang marami sa kasamahan namin. Talsika ng mga dugo. Ang iba pa sa kabaro namin ay mga kapwa sundalo namin ang nabaril. May mga daga kasi sa dibdib kaya hindi na naitutok ng maayos ang baril habang inaatake kami. Muli, napatay namin ang mga aswang na malapit sa amin. Ngunit ganun pa man, kami na lang 4 ang natira ni Teniente at Oman, kasama na rin si Ryan na nakaharang sa kuweba. Marami pang aswang ang nasa loob ng kuweba na umambang lalabas. Kapag nilusob kami ng mga yon, walang magagawa ang baril namin dahil sa dami nila. Mabibilis din kasi ang mga yon. Bukod pa ron, madilim din dahil flashlight lang naman ang nagsisilbi naming ilaw. Kaya naman naisip ni Teniente na umatras na muna. Yun ang paraan na kanyang naisip para makasalba ng mga sandaling yon. Retreat! I said retreat! Paikaikang dinampot ni Ryan ng isa pang baril. Isinukbit yon sa kanyang kilikili. Tiningnan niya lang kami at ngumiti. Hindi makalabas sa mga aswang dahil nakaharang si Ryan sa daanan nila. Nakatutok din ng 2 baril sa mga yon kaya kahit na papaano nag-aalangan ng mga aswang. Ryan, anong gagawin mo? Sabi ko umatras na! That's an order! Sorry, Teniente. This girl is on fire! Umalis ka dyan, Ryan! Saktong nakatapat pa kay Ryan ang nakatumbang flashlight kaya nakita namin ang huli niyang ngiti. Nagsalita siya at nagulat kami dahil binalik niya ang boses niya bilang lalaki. Patawarin niyo ako, Teniente. Pero this time, hindi ako susunod sa inyo. Pakisabi na lang kay Daddy na ang bakla niyang anak ay mamamatay bilang bayani. Ryan! Hindi na siya lumingon sa amin. Nagpaulan siya ng maraming bala sa mga aswang na naroon. Lasog-lasog ang katawan at basag ang bungo ng mga aswang na naroon. Buong akala namin na yun na ang pinakahuli. Pero nanlumo kami nang meron pa palang kasunod. Sa pagkakataon na yon, ang mga kabaro namin na naging aswang ang palabas ng kuweba. Tumakbo na kami paalis. Masakit man sa amin na iwan si Ryan pero kailangan naming makaligtas. Habang papalayo kami, nakita namin kung papaanong pinagtulungan siyang lapain ng mga dati naming kasama. Nang makalayo na kami, ay narinig pa namin ang putok ng baril. Pero makalipas lang ang halos 1 minuto, ay natahimik na rin ang kagubatan. Hudyat na ang baklang si Ryan ay tuluyan ng namatay.
Nakatakas kaming tatlo, pero sobrang bigat ng kalooban namin. Hindi namin inakala na darating kami sa ganoong punto, na kailangan pang may magsugal ng buhay para lang makaalis kami. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay sa kagubatan, ay narating na rin namin ang kuta ng mga rebelde. Pero wala na kaming inabutan sa mga naroon. Isang maliit na barangay yon. May mga kabahayan na yari sa bato. Pero nagmistulang ghost town na yon dahil lahat ng naroon ay bangkay na. Puno ng langaw ang daan. Marami ding bahay ng natuyong dugo ang bawat dingding ng kabahayan. Tenyente, ligtas ba tayo dito? Akay-akay ko si Tenyente na mas may damage siya kaysa kay Oman. Yung tuhod kasi ni Tenyente ay may tapyas dahil sa kagat ng isang aswang, habang si Oman naman ay kalmot lang sa likuran. Wala na tayong choice. Doon sa malaking bahay. Tara, doon tayo magpahinga. Baka may tao dun. Bukas ang ilaw eh. That's an order. Pinasan ko na si Tenyente para mas mabilis kaming makarating. Paglapit, yun na ang bukod tanging bahay na hindi inabot ng kaguluhan. Malinis pa sa loob. Wala naman tao kaya pumasok na rin kami. Isinerado namin ang mga bintana at pintuan. Binaba ko si Tenyente at maingat ko siyang inihiga sa sahig, habang si Oma naman ay umupo lang. Titingnan ko sa itaas kung may makikita kong pwedeng igamot dyan. Matapos ko magpaalam ay umakyat na rin ako. Pag-akyat ko, magulo ang naabutan ko. Nakakalat sa sahig ang ilang gamit. Kumpirmado talaga na kuta ng mga rebelde yon dahil may mga nakita kong naiwan pang mga mapa at strategy plan. May nahanap akong pang first aid. Wala nang ibang naroon kaya talo-talo na. Inagapan ko kagad ang pagdurugo ng binti ni Tenyente. Tinapalan ko ng benda ng maayos para hindi maimpeksyon. Si Oma naman ay inasikaso ko rin. Hindi grabe ang tama niya, pero siyempre kahit paunti-unti ang nawawalang dugo sa kanya ay hindi pa rin dapat baliwalain. Nakapagpahinga kami kahit na papaano. Wala na kaming ibang mapuntahan, kaya kahit hindi namin sigurado kung ligtas ba kami roon o hindi, talagang pinatos na namin. Tenyente, Sarento, ano bang gagawin natin? Hindi nakakayanin ng mga baril natin ng mga lintik na aswang na yan. Kaya mas magandang may makaligtas sa atin para maihatid ang impormasyon sa mga nangyari. Wala tayong palag sa mga halimaw na yon. Malapit na mag-umaga. Dito na tayo magpalipas. Tama. Hindi na tayo malalapitan ng mga aswang kapag umaga na. Lahat sila takot sa sikat ng araw. Ngayon, naiintindihan nyo na ang tunay na laban. Na kahit mga kasamahan mo ay kailangan mong patayin kapag may banta siya sa buhay ng lahat. Tingnan nyo yung nangyari sa iba nating mga kasama. Nag-alangan sila, kaya hindi sila nakapaganda. Namatay sila ng dahil sa katangahan at kaduwagan nila. Mas sumanga pa ako kay Ryan eh. Minsan talaga, mas lalaki pa sa lalaki mga bakla eh. Nakaramdam ako ng lungkot para kay Ryan. Sinugal niya ang buhay niya para makatakas kami. Sa lahat ng kasamahan namin, hindi namin inaasahan na siya pa ang gagawa nun. Kung sino pa ang mukhang mahina, siya pa pala ang may tinatagong tapang para sa lahat. Nakakapanginayang dahil alam kong ginawa niya yon para makuha ang papuri ng tatay niya. Tenyente, paano pala natin sasabihin kay Major yung nangyari? Na alin? Na bakla si Ryan? O naging bayani si Ryan kahit bakla siya? Sasabihin natin ang totoo. Kung hindi pa siya matuwa sa nagawang pagmamahal ni Ryan sa mga kabaro niya, may sayad na siya sa utak. Tumangutango na lang kami ni Oman. Hindi natin alam kung makakauwi pa ba tayo sa kampo. Basta, ito ang lagi niyong tatandaan. Kapag kaya niyong iligtas ang kasamahan niyo, gawin niyo. Pero kapag hindi na, umalis na kayo. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi pwedeng lahat ay mamatay. Maswerte tayo kung mabubuhay tayong tatlo.
hindi ko kayo mapapatawad hanggang sa hukay ko kung pati kayong dalawa ay mamamatay. Tiniente naman, para ka namang namamaalam na sa sinasabi mo eh. Ilang beses na akong namaalam noon sa mga dati kong kasamahan. Pero buhay pa naman ako hanggang ngayon, hindi ba? Sa katunayan sila yung namatay. Natawa na lang kami sa sinabi niya. Nagawa pa talaga niya magbiro kahit na ganoon ang kalagayan namin. Alam niyo ba kung anong natutunan ko sa militar? Sa halos 2 dekada ko ng paninilbihan sa bayan? Ano po ba, Tiniente? Umayos ng pagkakaupo si Teniente, saka ngumiti. Noong bago pa lang ako, takot ako mamatay. Lagi kong dinadasal na sana hindi ako maisama sa gera. Dinidinig naman ako ng Diyos dahil palagi akong nasa kampo lang. Pero habang tumatagal, habang nakikita kong namamatay yung mga kasama ko nang wala akong ginagawa, pakiramdam ko, isa lang akong palamuti na may hawak ng baril. Kaya mula noon, palagi ko nang gustong makasama sa mga operasyon. Naisip ko na bilang sundalo, kapag iniiwasan mo pala ang kamatayan para sa pansarili mong kapakanan, hinahayaan mong masaktan ng bayan. Ang kamatayan kasi nandyan na yan Hinihintay na lang talaga ang oras mo, na hindi mo rin naman alam kung kailan. Kaya ako, sa halip na maghintay, kung kailan ako mamamatay binibigyan ko ng saysay ang mga natitirang oras ko rito sa mundo. Malay ko ba kung kakaunti na lang pala ang araw ko? Kailangan ng isang sundalo ang tapang, pero mas kailangan niya ng pagmamahal. Ang tapang na walang pagmamahal, mas madaling wasakin ng takot at pangamba. Kaya kayo mga bago sa serbisyo, alalayan niyo ang puso at ang inyong isip. Para kahit namamatay kayo, nakangiti kayo na aakyat sa langit. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ni Teniente Cabanong. Napakasarap sa kalooban na makarinig ng mga ganong salita mula sa isang matagal na sa serbisyo. Matapos ang pag-uusap, kwentuhan at tawanan, ay nagdesisyon kami na magpahinga muna. Pero ako, nanatili akong gising. Hindi makatulog, kaya minabuti ko na lang na talagang magbantay para makapagpahinga sila na maayos. Habang natutulog sila, pasilip-silip ako sa bintana. May pagkakataon na lumalabas ako ng bahay para tingnan kung may ibang naroon. Dakong 6:00 na ng umaga nang magising na sila Teniente at Oman. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na rin pala ako habang nakasandal sa dingding. Naalala kong nagbabantay ako sa labas. Nakampante ako nang makitang maliwanag na. Umalis na kagad tayo. Baka bukod sa mga aswang may mga buhay pa palang rebelde at balikan tayo dito. Move! 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 Hindi na nagpaalalay si Teniente ng mga sandaling yon. Kaya na raw niya maglakad mag-isa, kaya hinayaan ko na lang. Lalabas na sana kami ng pinto nang makarinig kami ng mga kakaibang tunog. Agad na napasilip si Teniente sa bintana. Punyeta! Nandito na sila! Akala ko ba hindi sila lalabas ng umaga? Paano nangyari yun? Naalarma na lang kami nang biglang may kumalubog sa pinto. Nang silipin namin ulit ay nasa tapat na sila ng bahay. Kinilabutan ako nang makita ko mga nakaunipormeng aswang. Lahat sila ay tumutulo pa ang laway. Naloko na! Nakaharang sila sa pintuan. Saan tayo lalabas? Teniente, dito! Tinuro ko pa ang bintanang salamin at saka ako binasag. Medyo maliit lang ang bintana pero kasya naman ang isang tao. Teniente, tara na! Tumingin lang sa akin si Teniente sabay ngumiti. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun, kaya kinabahan ako. Hirap na akong tumakbo kaya kapag sinama niyo ako, maabutan lang nila tayo. Lahat tayo mamamatay. Kaya umalis na kayo. Iipunin ko silang lahat dito sa loob para walang humabol sa inyo. Pero, Teniente! Sarento, move! That's my last order!
Naiyak na lang ako nang makita ko ang huling ngiti ni Ninong sa akin. Buddy, tama si Teniente. Kailangan may makaligtas sa atin. Inaanak, yung regalo ko sa iyo para sa darating na Pasko. Nasa ninang mo. Nakita ko may tumulong luha mula sa mga mata niya. Hindi ko na rin napigil ang sarili kong maiyak. Sobrang dami na naming napagsamahan. Siya na ang tumayong tatay sa akin. Noong mga sandaling yon, ayaw ko talaga siyang iwan. Pero palagi niyang sinasabi sa akin na kapag may order ang nakatataas, wala akong ibang gagawin kundi sundin yon. Masaya ako para sa iyo, anak. Maging mas mahusay ka pa sanang sundalo. Tumalikod na sa amin si Teniente. Hinila na ako ni Oman at pinaunang lumusot sa may bintana. Paglusot ni Oman, nakita na lang namin na bumukas na ang pinto. Marahang nagsipasukan ng mga aswang. Nagawa pa nga makapagyabang ni Teniente noong mga pagkakataon na yon. Ako, laban sa lahat, mga mahihinang nilalang! Nagpaulan ng bala si Teniente at sinamantala na namin yon para tumakbo palayo. Nang medyo malayo na kami, ay natanaw namin sa loob ng bahay na sobrang dami na pala nila. Naghalo na ang mga nakaunipormeng sundalo at mga rebelde. Takbo lang kami ng takbo ni Oman Kaabanong. Napasandal na lang ako sa katawan ng puno dahil sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Wala man lang kasi kaming nagawa. Sobrang dami ng aswang. Totoo na kung sumama kami kay Teniente, wala nang matitira sa amin. Ayos lang yan, buddy. Wala kang kasalanan. Ginusto ni Teniente yung para sa kaligtasan natin. Mga gagong aswang na yan, papatayin ko silang lahat. Papatayin ko sila! Nasa aktong babalik na ako, pero hinila ako ni Oman. Buddy, mag-isip ka nga. Papakamatay ka ba? Nakita mo naman kung gaano sila karami, di ba? Kung sasayangin mo yung buhay mo, mawawala ng saysay ang pagsasakripisyo ni Ryan at ni Teniente. Mag-isip ka, buddy! Huminga ako ng malalim. Medyo kumalma ako sa sinabi ni Oman. Buddy, mga sundalo tayo. Oo, alam ko na ninong mo si Teniente at parang siya na rin ang tatay mo. Pero pare, nakasalalay rin dito ang bayan natin. Kung hindi tayo makakauwi ng ligtas, hindi tayo makakahingi ng backup. Baka mas lalo pa silang dumami. Yari tayo kapag yung mga aswang na yan ang nakarating sa ibang isla at sa Maynila. Sige, naiintindihan ko na. Tara na. Nauna na akong naglakad. Dahil dalawa na lang kami, mas kinailangan naming magdoble ingat. Lalo pat yung mga aswang na yon ay hindi naman pala nasusunog sa araw. Kalokohan lang pala yung mga napapanood natin sa pelikula noon. Mga bandang hapon na makabalik kami ng kampo. Ang saya-saya na namin noon kasi nakaligtas kami. Kaso nang dumating kami sa kampo, patay na ang mga kasamahan namin na naiwan doon. Lasog-lasog ang mga katawan nila. Hindi na namin makilala ang iba. As in, walang natira. Dahan-dahan kaming pumasok sa tent Kaabanong. Nakita namin na parang may tao sa loob ng pinaglalagyan namin ng mga baril. Mahabang kahon yun, kaya inisip namin na baka may tao sa loob. Lumabas ka! Kung sino ka man! Labas! Nakatutok lang ang baril namin ni Oman sa kahon. Mga ilang sandali lang, isang lalaking walang pang itaas ang lumabas. Nakasuot lang siya ng uniforme naming pantalon. Ibinaba namin ang baril namin ng matantong kabaro namin siya. Anong nangyari dito? May mga pumuntang rebelde. Sir, pero kasama nila yung mga kabaro natin na naunang pinadala dito. Pero mga halimaw na sila, sir. Pinaglalalapan nila yung lahat na nandito. Mabuti na lang, nakapagtago ako sa kahon na yan eh. Ngayon lang ako lumabas mula kagabi. Umabot na pala dito yung mga aswang sa kampo natin. Sira-sira na rin ang lahat ng gamit dito. Kahit telepono o radyo, wasak na rin. Hindi na tayo makukontak. Kailangan na nating umalis. Ikaw, suotin mo ang uniforme mo. Nauna na kaming lumabas ng tent. Mga ilang sandali lang ay naka-uniforme na ring lumabas ang lalaki.
Naglakad kami kasamang isa pa naming kabaro, Kabanong. Hindi na namin nagamit ang truck dahil pinagbububutas din ang mga gulong. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, nakaramdam kami ng mga kaluskos sa gilid. Mabilis kaming gumilid at hinawakan ng maigi ang mga baril namin. May mga dumaan na nakauniforme ng kagaya ng samin. Kahit medyo malayo sila, halata na kagad namin ng mga aswang na yon. Nang nasa harap na sila, nagtaka na lang kami nang marinig na may nagsasalita sa kanila. Buong akala lang kasi namin ay hindi talaga nakakapagsalita ang mga aswang. Pero ibang aswang yata ang napakinggan namin nun. Para silang may isip din ng tao. Ubus na ang mga kasamaan natin. Yung iba, niyanggaw namin. Yung iba naman, ginawa namin pagkain. Saan naman tayo nito? Mukhang wala na tayong mahahanap na tao. Patay na yata sila, Tenyente. Eh di ba? Yung mga next batch ng batalyon na dinala pagkatapos natin nilapa sa kuweba, malamang ubos na rin yon. Nawiwindang ako sa mga pagkakataon na yon. Yung mga narinig ko kasing nagsasalita ay yung mga dati naming kabaro. Mapuputla na sila at aswang na talaga. Pero nasa katinuan pa sila. Napagtanto na namin na may mga aswang palang hindi nabubura ang alaala. Ang pagkakaiba nga lang, ang pinakauna nilang naiisip kapag nakakita sila ng tao ay kumain o kaya naman ay pumatay. Nakahinga kami ng maluwag nang umalis na ang mga aswang na yon. Paano nakakapagsalita sila at naaalala pa nila tayo? Sarento, may naalala akong sinabi sa akin ng lolo ko sa Kapis. Ano yon? Ang sabi niya, kapag ang taong buhay pa ay niyanggaw, magiging aswang siya pero naroon pa rin ang isip niya. Makakapag-isip siya, makakapagsalita rin. Kaso nga lang, mas mangingibabaw ang pagkatakam niya sa laman. Pero kapag ang isang tao namatay at niyanggaw, mabubuhay yon bilang aswang na walang isip. Para silang nakaprogram lang para kumain at pumatay. Medyo nalinawan ako sa mga sinabi ni Oman. Pamilyar din naman kasi ako sa Yanggaw dahil naririnig ko na yan sa mga palabas dati. Mas delikado palang kalaban yung mga aswang na may isip. Oo, Sarento. Lalo pat mga dati rin silang kasamahan natin. Alam nila kung paano gumamit ng baril eh. Bukod sa may kaalaman din sila, mabibilis din sila. Wala tayong laban sa kanila ngayon. Kung ganon, kailangan nating umiwas sa kanila. Nagsalita ang kasamahan namin. Naalala ko na isinama na pala namin siya. Sa sobra niya kasing tahimik, akala ko kaming dalawa lang ni Oman na magkasama. Meron akong alam na daan palabas ng gubat na ito, Sarento. Kaso, delikado eh. Pero mas malapit ang daan na yun para makarating tayo sa baba ng bundok. Sige, ikaw mag-guide. Tumango ang kasamahan namin at nagsimula na rin kaming maglakad ulit. Dahil maliwanag na bakas ang kaguluhan sa bawat madaanan namin. May mga nadaanan kaming mga nakahandusay sa daan. Halo-halo na ang nakikita namin. Mga kasamahan namin, mga rebelde at maging ilang sibilyan na naninirahan sa bundok. Isang oras na kaming naglalakad pero hindi pa rin namin nararating ang sinasabing daan ng kasamahan namin. Napapansin namin na parang iniisip niya kung saan na talaga ang direksyon. Alam mo ba talaga kung saan yung daan? Oo, Sarento. Alam ko yun. Nagtataka lang ako kung bakit parang iba na yata yung daan. Tandang-tanda ko, dito ako dumaan nung naghahanap kami ng panggatong. Isipin mo mabuti kung saan. Kailangan mong maalala. Tinahak lang namin ang tuwid na direksyon. Sabi ng kasama namin ay sigurado na siyang doon ang daan patungo sa mas ligtas na lugar. Pero mag-aalas 9 na ay hindi pa rin namin nahahanap at nararating ang sinasabi niya. Nakakaramdam na ako ng inis. Halos 2 oras at kalahati na kaming naglalakad. Mabuti na nga lang at hindi pa gaanong mainit noong mga sandaling yon. Huminto na muna kami at nagpasyang magpahinga. Kanina pa tayo naglalakad pero wala tayong nakikitang lagusan ah. Ano bang ginagawa mo? Nililigaw mo ba kami? Naku, hindi, Sarento. Nakalimutan ko lang talaga yung daan eh. Bago ka lang ba sa samahan? Opo, sir.
Bago ka lang. Ano bang pangalan mo? Nakitingin ako sa nameplate na nasa kaliwang dibdib niya. Ako po si Corporal Henry. Kuangko. Henry Kuangko. Ibang pangalan ang binabanggit mo kumpara sa nakalagay sa nameplate mo ah. Nagmamadali na kasi akong dumampot ng uniforme kanini kasi baka iwan niyo ako eh. O sige, anong first name ni Teniente Castro? Hindi na siya nakapagsalita. Nakita na lang namin ang kakaibang ngiti sa mukha niya. Ang galing mo, Sarento ah. Sa lahat ng mga kasamaan nyo, ikaw ang may utak. Ang sarap siguro ng utak mo, no? Pumorma na kami ni Oman. Naramdaman na lang namin na may dalawa pa palang kasamang lalaking yon. Maya-maya lang, nagbago na ang anyo ng lalaki. Pumangit na ito at lumabas ang matutulis na pangil. Habang ang mga kasamahan naman niya ay parang asong ulol na naglalaway. Dito na kayo mamamatay, mga sir! Mauna ka, siraulo! Wala kaming sinayang na pagkakataon. Pinagbababaril namin sila. Nakagapang pataas ng punong nyog ang lalaki, habang ang dalawa niyang kasama naman ay sabog ang bungo. Dahil sa ginawa naming pagpapaputok, naalarma namin ang iba pang aswang na nung mga sandaling yon, nasa kalapit na lugar lang pala. Good luck, mga sir! Parating na ang iba! Wisit! Retreat! Tumakbo na naman kami ni Oman. Yun na lang talaga ang magagawa namin. Hindi na kami pwedeng makipagbabara ng barilan. Paubos na ang mga bala namin. Hindi rin naman kami nakapag-reload sa kampo dahil lahat ng baril doon ay kinuha ng mga aswang. Sarento, mauna ka na! Gago, magkasama tayo! That's an order! Gago ka ba? Mas mataas ako sa'yo? Anong that's an order na pinagsasabi mo? Magkasama tayong tatakas! Hinila ko si Oman. Nagpagulong-gulong kami nang madulas kami pababa ng bundok. Ganun pa man, hindi namin binitiwan ang baril namin. Nang tumingala kami, nakita namin nasa itaas sila. Para silang mga gagambang gumagapang. Nagpaputok kami ng mangilan-ngilan. May mga natatamaan naman kami. Pero parang hindi sila nauubos. Kapag nababawasan, may nadadagdag kagad. Ganun na karami ang nagawang aswang. Sumabit ako sa sanga ng puno. Hindi ko matanggal-tanggal ang pagkakasabit nun, kaya nagkaroon kami ng problema. Habang tinatanggal ni Oman ang uniforme ko na sumabit sa sanga, nagpapaputok ako dahil nasa 20 metro na lang ang layo nila. Nakahinga ako ng maluwag na matanggal na ni Oman ang pagkakasabit ko. Bababa na sana kami pero napahinto kami sa nakita namin. Ilog na pala ang babagsakan namin. Wala na kaming ibang madadaanan kundi yun lang. Paglingon namin, palapit na ang mga aswang. Kung hindi kami tatalon doon, magiging merienda kami ng mga lintik na aswang. Umanda ka, Oman! Handa na ako, Sarento! Bago kami malapitan ng mga aswang, ay tumalon na kami pababa. Para akong mabibingi na bumagsak na kami sa tubig. Nang makaahon kami, nakita namin na hindi na nila kami binaba. Nakatanaw lang sila sa amin. Sarento, mukhang takot sila sa tubig, oh! Kung ganon, magpadala na lang tayo sa agos. Pumunta kami sa parte na may malakas na agos. Humawak na lang kami sa katawan ng puno. Bago kami tuluyang tangayin, nakita naming tila galit na galit ang mga aswang. Lamig na lamig kami sa tubig pero ang mahalaga sa amin, nagawa naming takasan ang sandamukal na aswang na yon. Wala kaming ideya kung saan kami dadalhin ng alon na yon. Basta't hinigpitan na lang namin ang hawak namin sa katawan ng puno. Makalipas lang ang halos 30 minutos, bumara na ang troso sa batuhan kaya umahon na rin kami. Mababaw na ang tubig sa parte na yon. Sa hindi kalayuan, nakita naming may mga kababaihang naglalaba. Lalapitan sana namin sila para magtanong pero natanaw din namin ang ilang armadong lalaki. Lumapit kami ng bahagya at nagtago sa gilid. Mga rebelde sila. Namumukhaan ko ang isang lalaking mataba, balbasarado at malaking tiyan. Siya si Baldo, ang leader ng mga rebelde. Bilisan nyo na ang maglaba. Baka mamaya dumalaw na ang mga punyeta mga aswang na yon.
Hindi kayo pwedeng mamatay dahil kayo lang ang nagpapaligaya sa amin. Nagtawanan ng mga rebelde at kita sa mga mukha nila ang pagiging manyakis. Sargento, anong gagawin natin? Ayan na yung mga rebelde na dapat nating hulihin eh. Hindi na yan ang order ng tenyente. Ang order, kailangan natin makauwi ng ligtas. Tumango na lamang si Oman. Hindi na namin pinansin ang mga rebeldeng yon. Palihim kaming umalis. Ginabi na naman kami nang makarating na kami sa isang barangay. Nasa paanan sila ng bundok. Maraming kabahayan at halos dikit-dikit na. Nagdadalawang isip ako noon kung tutuloy pa ba kami doon. Hinala kasi namin na may ilang pang rebelde na nakatira doon. Kapag nakita nilang nakauniforme kami o kaya kapag nakita nilang wala kaming tatak na gagamba, siguradong sasabog ang bungo namin. Nag-obserba lang muna kami sa barangay na yon. Nakatago kami sa mga puno. Hindi nagtagal, nakita na lang namin na may mga armado nang nagsilabasan. Mahaba ang mga dala nilang baril. Ang iba ay nakasakay pa sa isang truck na halatang ninakaw lang sa mga dating kampo ng militar. Nagulat na lang kami kabanong nang biglang may mga nagsampahan na aswang sa bubong ng kabahayan. Doon nagsimula ang putukan. Nagkandalabo-labo na sila. Habang abala sila sa pagpapatayan, nakita kong naiwan na walang tao ang truck. Yun na lang ang natatanging paraan para mas mabilis kaming makaalis. Tinansya muna namin ni Oman ang sitwasyon. Hinihintay na muna namin silang makalayo sa sasakyan. Nang makatsyempo kami, saka kami lumabas at tumakbo patungo roon. Cover me! Lahat ng aswang na lalapit sa akin ay pinapaputukan ni Oman sa ulo. May ilang rebelde ang nakakita sa amin pero wala silang nagawa. Nilalapa na kasi sila ng aswang. Pagsakay namin ng truck, pinagbababaril kami ni Baldo. Dumating na pala sila. Pero buti na lang ay hindi kami natamaan. Sakto na naiwan din ang susi ng truck kaya pinandar ko kagad. Sinagasaan ko ang mga nakaharang na aswang at rebelde. Wala na silang nagawa nang makalabas na kami sa barangay na yon. Para kaming natanggalan ng tinik sa lalamunan nun. Gamit ang truck na yon, nakarating kami sa lokal ng Mindanao. Nagbigay kami ng salaysay base sa mga nangyari. Agad naman nilang pinaalam sa mas nakakataas ang mga impormasyon na dala namin. Kinabukasan ng umaga, dumating si Major. Sa kanya namin unang sinabi ang detalyadong pangyayari. Pero siyempre, hindi agad siya naniwala na mga aswang ang nakalaban namin at hindi rebelde. Maging ang iba ring opisyal ay hindi kumbinsido sa mga sinabi namin. Para maniwala, nagpadala sila ng mga helikopter dun sa area na yon. At dun nila nakita na hindi nga normal ang mga taong naroon. Nagsagawa sila ng airstrike. Dinamay na rin nila ang kuta ng mga rebelde dahil sinabi namin ang lokasyon. Napatay at naubos nila ang lahat ng aswang sa bundok. Pero may mga rebelde pa rin nakatakas kasama si Baldo. Ang mga natuklasan nila ay nilihim na lamang sa publiko. Maging kami ni Oman ay sinabihan din na ibaon na lang namin sa limot ang tungkol sa aswang. Samantala, habang nagpapahinga kami sa klinik, ay pumasok si Major. Nabasa niya kasi sa report namin na kasama sa mga namatay ang anak niyang si Ryan. Major, namatay po si Ryan para sa amin, para sa bayan, at para sa inyo. Nakita kong lumungkot lang ang mukha ni Major. Tumango-tango lang siya. Baka sa mukha niya ang pagiging proud sa anak niya. Hindi na namin sinabi ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Ryan, ang kanyang kabaklaan. Hinayaan na lang din naming mabaon yun sa limot. Kagaya na lang din ng tungkol sa mga mababangis na aswang. Wakas. Magandang gabi, Kabanong.